Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Hebreo chapter 9 verse 22. Sinasabi dito na, ayon sa kautusan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. Ipinapaliwanag ng doktrina ng pagbabayad sala kung paano maaaring maging kapwa mapagmahal at makatarungan ng Diyos, at kung paano ito ay pinapakita ng kamatayan ni Kristo sa krus. Nais ng pag-ibig ng Diyos na magkaroon ng kaugnayan sa sangkatauhan, ngunit ang katarungan ng Diyos ay nangangailangan na ang mga makasalanang tao ay hatulan. Ang pagbabayad sala ay ang paraan ng pagpapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan nang hindi na kompromiso ang kanyang katarungan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay ang nagbabayad salang sakripisyo na nagbibigay kasiyahan sa katarungan ng Diyos habang nagpapakita rin ng kanyang pagmamahal. Ang pagbabayad sala ay nagpapahintulot sa Diyos na magkaroon ng walang hanggang kaugnayan sa sangkatauhan nang hindi nilalabag ang kanyang pagkatao. Nagbibigay din ito ng paraan para sa mga tao na may pagkasundo sa Diyos. Ang pagbabayad sala ay ang proseso ng pag-alis ng puot ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Ito ay pinaniniwala na ang kamatayan ni Jesus sa krus ay pinagkasundo ang Diyos at sangkatauhan. Ito ay paulit-ulit na tema sa relihiyon at teolohiya at kadalasang nakakamit sa pamamagitan ng mga ritual ng pagbabayad sala at kasiyahan. Ito ay nagpapahintulot sa mga tao na may pagkasundo sa Diyos. Inaalis nito ang mga epekto ng kasalanan sa mga nagsisising makasalanan. Nakabatay ito sa katarungan, awa at kabutihan ng Diyos. Mahalaga sa atin si Jesus dahil sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sala, mga turo, pag-asa, kapayapaan at halimbawa. Tinutulungan niya tayong baguhin ang ating buhay, harapin ang ating mga pagsubok at sumulong ng may pananampalataya habang naglalakbay tayo pabalik sa Kanya at sa Kanyang Ama. Isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ni Jesus sa mga taong tapat ay nagsisikap na sundin siya ay dahil lahat tayo ay nagkukulang at nangangailangan ng kaloob na pagsisisi na inialay sa pamamagitan ng pagbabayad sala. Ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Kristo ay magagamit sa bawat isa sa atin. Ngunit kailangan natin piliin na hayaan itong gumana sa ating buhay. Siya ay isang pagmahal at maawaing Diyos na laging handang tumulong sa atin. Makakalapit tayo sa kanyang trono ng may pagtitiwala. Batid na diringgin niya tayo at bibigyan niya tayo ng biyaya at awa na kailangan natin. Kapag nahaharap tayo sa mahihirap na oras, madaling madama na nag-iisa at hindi sinusuportahan. Ngunit ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo tunay na nag-iisa. Ang Diyos ay laging kasama natin at palagi tayong maaaring bumaling sa Kanya para sa tulong. Isang praktikal na paraan para matandaan ito ay ang ugaliin ang regular na panalangin. Maglaan tayo ng oras bawat araw para may pag-uusap sa Diyos at ibahagi ang ating mga alalahanin, ang ating mga kagalakan at ang ating mga pangangailangan sa Kanya. Siya ay palaging nakikinig at siya ay palaging naandyan para sa atin. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.